Don't speak that way. They might get the wrong idea. Mahina ngunit mariing saway niya rito. Kung maririnig ng iba ang sinabi nito, baka isipin ng mga iyon na may ginawa sila ng kung ano sa isang gabing magkasama sila. Paglingon niya ay nakita niyang ilang hakbang na lang ang layo ng mga tsismosang empleyado sa kanila. Dumiretso siya ng tayo, pagkatapos ay tinalikuran niya si Adam. Anyway, hindi na kita ginising noon kasi masyadong mahimbing ang tulog mo at saka kailangan ko nang umalis. It was really rude of me. Tinulungan mo nga ako, tapos ay hindi pa ako nagpasalamat ng maayos sa iyo. I'm sorry. Mahinang sabi niya rito. Nang hindi ito sumagot, ay napilitan siyang lingunin ito. Bahagya siya ng pamaang na makita niyang nakangiti ito ng maluwang, na parang pang baliw na baliw ito sa kanya. Tumikhim siya. Ngayon nasabi ko na sa iyo ang gusto kong sabihin. Okay na? From this moment on, kalimutan na natin ang nangyari. Hindi pa tayo nagkikita at hindi tayo magkakilala. Okay? Napalis ang ngiti nito. Why? Sinulya pa niya ang mga empleyadong tuluyan ng nakarating sa pwesto nila. Nakita niya ang isa sa mga iyon ay tila curious na nakatingin kay Adam. Mabuti na lang at nakatalikod si Adam sa mga ito. Pasimpleng sinulya pa niya si Adam na nakatingin pa rin sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit abala pa itong sundan at kausapin siya. For sure, hindi mahalaga rito ang isang gabing iyon. Basta. Besides, hindi naman yung importante para alalahanin pa. Mahinang sagot niya rito. Magsasalita pa sana ito. Ngunit dahil nakita niya ang isang parating na taxi na walang sakay, mabilis na pinara niya iyon. Walang lingon likod na sumakay siya sa taxi. Nang huminto iyon sa tapat niya. Habang palayo ang taxi, ay hindi niya matiis na lumingon sa pinanggalingan niya. Bigla siyang nakaramdam ng guilt na makita niyang nakatayo pa rin doon si Adam habang sinusundan ng tingin ang sinasakyan niya. Umiiling nang umayos agad siya ng upo. Walang dahilan para mag-guilty siya. Nakapagpasalamat na siya rito. Pero bakit kasi sinundan niya ng tingin ang sinasakyan ko? Ang labo. Huminga siya ng malalim. Pinilit niyang iwaksi iyon sa kanyang isip. Bumuntong hininga si Jessica nang pagpasok niya sa apartment niya. Maaga kaysa sa karaniwan siya nakauwi sa bahay dahil wala siyang date sa araw na iyon. Nang igala niya ang kanyang paningin sa tahimik na paligid, bigla ay nagsisi siya kung bakit hindi siya nakipag-date sa gabing iyon. Inihagis niya ang kanyang bag sa ibabaw ng sofa. Pagkatapos ay binuksan niya ang TV para kahit papano ay magkaroon ng ingay roon. Pagkakuhan ay dumiretso siya sa kusina at kumuha ng maiinom. Nang makainom na siya, ay iginala niya ulit ang kanyang paningin sa paligid. Saka huminga ng malalim. Noong bagong lipat siya sa apartment na iyon, ay excited siya. Sa palagay niya noon, being independent was every woman's dream. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, tila palaki ng palaki at patahimik ng patahimik ang lugar na iyon para sa kanya. Sometimes, the silence grew too suffocating. She couldn't bear it. Dati hindi niya mabigyan ng pangalan ang pakiramdam na iyon. Ngunit lately, ay alam na niya kung ano iyon. It was loneliness. Nakakahiya mang aminin ngunit iyon ang totoo. It was getting lonely to live alone. Sa totoo lang, kahit ayaw niyang matuguri ang blind date queen ng mga kaibigan at office mate niya, ay ginawa pa rin niya iyon para mahanap niya ang lalaking makakasama at magpapaalis ng kalungkutan na darama niya. Siguro ay pathetic iyon para sa ibang tao, ngunit para sa tulad niya na matagal nang namumuhay nang mag-isa ay malaking bagay iyon. Kaya magpakita ka na sa akin kung sino ka man. Nafo-frustrate na sabi niya.
Sa hindi malamang kadahilanan, ay bigla niyang naalala si Adam. Marahas na umiling siya. Ano ba ang pinag-iisip niya? Malabong si Adam ang lalaking hinahanap niya. Kahit saang tingnan, hindi ito ang ideal man niya. He was too good looking and too smart for her taste. Sigurado siya na malabong magkagusto ito sa kanya, kaya hindi siya dapat nag-iisip ng ganoon. Nasilayan niyo na ba ang bagong head ng Designs Department? Parang gusto kong lumipat sa department niya. Narinig ni Jessica na tila kinikilig na sabi ng isa sa mga office mate niya. Maaga pa naman at wala pang immediate boss nila, kaya nagkumpulan ng ilan sa mga staff sa isang panig ng opisina nila. Mukhang may bagong kakakiligan ang mga empleyado maliban kay Mr. President, sabi ni Aya. Nakaupo ito sa upuan nito. Pagkatapos ay pinagulong iyon malapit sa cubicle niya. Tumingin siya rito. Pagkatapos ay sa mga office mate niya. Matagal ng officer in charge lamang ang namumuno sa Designs Department. Matagal na rin naging usap-usapan na ang magiging bagong head ng department na iyon ay isang genius furniture designer na nag-aral pa sa Amerika. Wala silang idea kung paano ito nakilala ng presidente nila. Ngunit matagal na ring hinihintay ng mga empleyado ang pagdating nito. At kanina ay dumating na raw ang taong iyon. Nakita mo na ba siya, Aya? Naku-curious na tanong niya rito. Naisip niya kung totoong kayang makipagsabayan sa kagwapuhan ang lalaking iyon sa kanilang celebrity boss na si Damon Valencia. Hindi pa nga eh. Gusto mo? Tingnan natin mamayang lunch? Napangiti siya. Sige. Letty, sumama ka. Tanong niya kay Letty na abala sa pagbubukas ng computer nito habang mahinang naghaham ng isang kanta. Nang lumingon ito sa kanila, ay ngumiti ito. Okay lang, sabi nito. Nagkatinginan sila ni Aya. Pagkatapos ay sabay silang bumaling kay Letty. Kapansin-pansin ang pagiging blooming nito, na para bang may nagbago rito. Samantalang kailan lamang ay tila problemado ito. There is something fishy going on Letty's life that she's not telling us. Hindi niya napigilang ibulong kay Aya. Ngumisi si Aya at bahagyang lumapit sa kanya. I think she's in love. Mukhang the feeling is mutual. Dahil kung hindi siya ganyan kaganda. Pabulong na sabi nito sa kanya. Nagkatinginan ulit sila. Kailangan pag-aminin natin siya. Halos sabay na bulong nila sa isa't isa. Pagkatapos ay nagtawanan sila. Anong pinag-uusapan ninyong dalawa riyan? Nagtatakang tanong ni Letty sa kanina. Wala. Tumatawang sagot niya. Hindi na nagtaka si Jessica. Nang pagsapit ng lunch break, ay halos lahat ng mga babae sa opisina nila ay nagmamadaling lumabas. Halos lahat ay gustong mabistahan ang itsura ng bagong head ng design department. At syempre pa, kasama silang magkakaibigan doon. Hindi naman sila kagaya ng ibang mga empleyado na kaya excited ay umaasang mapapansin sila ng lalaking iyon. Masyado silang realistic na magkakaibigan para doon. Curious lang sila at marunong silang umappreciate ng magandang lalaki. Nasaan na kaya siya? Tanong ni Aya habang nakatingin sa entrance ng kumakain na sila sa loob ng cafeteria. Sa tingin niyo, kakain siya sa cafeteria? Tanong ni Letty sa kanila. Kaya nga tayo pumesto sa mesang malapit sa entrance para kung hindi siya pupunta rito, ay makikita pa rin natin siya kung dadaan siya sa lobby. Paliwanag niya. Glass wall ang nakapagitan sa cafeteria at sa malawak na lobby. Tumango-tango si Letty. Pagkatapos ay itinuon na ang atensyon sa pagkain. Halatang hindi ito interesado. Hindi na siya nagtaka dahil talaga namang wala itong interes sa mga ganoong bagay. Teka, siya na yata iyon. Biglang sabi ni Aya. Medyo nagkaingay rin ang mga empleyado roon. Naku,
Mukhang naunahan na tayo ni Mrs. Ramos. Siya ang kasama. Tumingin siya sa labas ng cafeteria. Napamaang siya na makita kung sino ang kasama ni Mrs. Ramos. Naglalakad patungo sa cafeteria. Walang iba, kundi si Adam. Mukha itong kagalang-galang sa suot nitong slack at polo na nakatupi hanggang siko. Tila kay sarap haplusin ang itim na buhok nito. Tulad ng dati, napakasarap pa rin pagmasdan ang mukha nito. Para itong anghel na nahulog sa lupa. In all fairness, gwapo nga, sambit ni Aya. Natauhan siya nang marinig niya ang boses ng kaibigan niya. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Kung ganoon, si Adam palang pinag-uusapan ng mga empleyado roon. Hindi na siya nagtaka na pinagkakaguluhan ito. Nakatingin pa rin siya kay Adam nang bigla itong tumingin sa kanya. Biglang kumabog ang dibdib niya, kaya bahagya siyang napaatras sa kinauupuan niya. Yumuko siya at inabala ang sarili sa pagkain. Bakit ba ganoon ang reaksyon niya? He's looking this way. Hindi kaya nagagandahan siya sa atin? Tanong ni Aya, saka tumawa. Baka. Aniya saka nagkunwaring natatawa. Kaso hindi ko siya type. Sabi ni Aya. Bakit naman? Tanong ni Letty. Maging siya ay yun din ang dapat na itatanong niya kay Aya. Well, unang-una. He's so much younger than us. Hindi ba sabi ng office mates natin? 24 lang siya. Masyado siyang bata para sa akin. At ay kong matawag na sugar mommy ng ganitong kaaga. Paliwanag nito. Saka bahagyang tumawa. Sang-ayon din siya sa sinabi nito. Kahit pa sabing age doesn't matter, maiilang siya kung mas bata sa kanyang magiging kasintahan niya. Tulad ni Aya, mas gusto niya yung lalaking mas matanda kaysa sa kanya dahil naniniwala siyang mature na iyon at kayang humawak sa responsibilidad. Isa pa, anak mayaman siya. Halata sa kilos at itsura at manirisom niya na kahit kailan ay hindi niya naranasang maghirap sa buhay. Tingnan niyo nga, sa Amerika pa siya nag-aaral. Mas gusto ko ang lalaking self-made at aware sa paghihirap ng mga ordinaryong tao na gaya natin. Kaya hindi ko siya type. Dagdag ni Aya. Pero kung mayaman siya, bakit dito siya sa cafeteria kakain ngayon? Tanong ni Letty. Nagkibit balikat si Aya. Baka gusto niyang makita siya ng mga empleyado. Tingnan mo. Mahirap siyang hagilapin bukas. Sa sinabi nito, hindi niya maiwasang mapasulyap kay Adam. Nakaupo na ito at si Mrs. Ramos sa isang mesa. Tila may pinag-uusapan ang mga ito habang kumakain. Hindi niya alam kung makakahinga siya ng maluwag. Sa kaalamang maaaring hindi niya ito laging makikita, kahit na sa iisang kumpanya sila nagtatrabaho. Nagulat siya nang biglang lumingon si Adam sa kanya. Nag-iwas agad siya ng tingin. Aksidente lang ba ang palaging pagkakasalubong ng mga paningin nila? O nahahalata nito? Natingin siya ng tingin dito, kaya napapatingin ito sa kanya. Nakakahiya siya. Kahit ilang beses pa niyang naramdaman ang urge na sulyapan ito, ay hindi niya ginawa. You're really going to ignore me? Hindi maiwasan ni Adam na makaramdam ng inis. Sa huling pagtatama ng mga mata nila ni Jessica, ay mabilis na naman itong nag-iwas ng tingin. Halatang halata sa mukha nito na umiiwas ito sa kanya. Kung siya siguro ang tipo ng taong maiksi ang pasensya, baka kanina pa siya lumapit sa mesa nito at hinila ito palayo roon. Nang nagdaang hapon pa siya nagpipigil ng tanungin ito tungkol sa kinikilos nito. Nang makita niya ito, na nagdaang hapon habang nagpapaalam kay na Damon, ang akala niya ay namamalikmata lamang siya. Nakaramdam siya ng panghihinayang. Nang pagising niya sa hotel room niya, ay wala na ito roon.
Ang akala niya ay mahihirapan siyang hanapin ito dahil hindi man lang ito nagpaalam sa kanya at wala man lang itong iniwan na kahit ano. Kaya nang makita ulit niya ito, ay ganoon na lang ang tuwa niya. Ngunit, labis siyang nagulat nang sabihin nito sa kanya. Nakalimutan na niya na nagkakakilala sila nito. Sa buong buhay niya, wala pang babaeng nakipag-usap sa kanya ng ganoon. In fact, mas sanay siya sa mga babaeng kahit ilang minuto lang niyang nakasama, ay ipinagmamalaki na ng mga ito na malapit daw ang mga ito sa kanya. Ngunit iba si Jessica. Hindi niya ito maintindihan. It seems like she didn't want to have anything to do with him. At dito na po nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.